So ito yung unang-una nating gustong ibalita sa inyo mga bossing. Si Cardema, oo, si Cardema at saka si Butch Bellica. Hindi, Butch Bellica, tatay niyo yun. Si Greco Bellica, dating dating mga nasa cabinet itong mga ito, sila ay bumisita sa KOJC at for the first time, after nung siege, sila po ay bumalik sa KOJC and kinamusta po nila yung lagay ng KOJC. So I think it's just right na ibalita natin ito para kayo na rin ay ma-update kung ano na nangyari dun sa mga minamahal nating mga taga KOJC at kung ano na, kamusta na ba yung lagay ng kanilang lugar. Ito, pakinggan natin. Bumisita kamakailan ang dalawang kilalang personalidad na sina dating PACC Chair Greco Bellica at si dating NYC Chair Ronald Cardema sa KOJC headquarters sa Davao City. Si Jean Domingo sa detalye. Matapos ang halos 2 linggong KOJC compound siege sa Davao City, nagkaroon ng pagkakataong bumisita ang dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Greco Bellica at dating chairman ng National Youth Commission na si Ronald Cardema sa lugar. Layunin nilang kamustahin at tingnan ang lugar matapos ang 16 na araw na paglapastangan sa sagradong KOJC compound. Nagpahayag ng reaksyon si Bellica sa karumaldumal na paglapastangang naganap sa religious compound. Well, it's really heartbreaking kasi nakita ko to maayos to maganda, hindi lang maayos, maganda yung labor. Again, ito si Greco Bellica, meron silang sariling denominasyon. Yung kanyang tatay ay isa ring pastor. Dating kriminal yun Yung tatay niya, dating kriminal na naging pastor. At may sarili din silang simbahan. And coming from the outside or from an outsider na nakakakilala dito sa Kingdom of Jesus Christ, talaga namang ikaw, mabibilib ka. Yung iba kasi, ang problema, kapag nakita itong Kingdom of Jesus Christ, ang unang-unang nararamdaman nila inggit. Inggit kasi syempre, lahat naman tayo nagsisimba sa kanya-kanyang mga simbahan natin and lahat naman tayo may mga kanya-kanyang paniniwala. Pero talaga naman, magugulat ka kasi bakit tayo, ang tagal-tagal na ng simbahan natin, katulad ng Katolisismo, putragis yan, daan-daan taon na yun. Daan taon na ang simbahan natin sa Pilipinas pero umuunlad ba? Nararamdaman ba natin yung tulong ng simbahan sa atin? Ako coming from a Catholic syempre sabi ko nga ang simbahan ng Katoliko hanap buhay. Hanap buhay talaga, lahat may lahat may bayad dito sa KOJC, ito, talagang walang corruption talaga dito sa sa simbahan na to. Hindi ko sinasabing corrupt ang mga Katoliko. Pero parang ganun na nga. So, neat, nice, and proper. Lahat yung binaliwala Tapos, it was a invasion of our right to life, liberty and property. Lahat talaga binayolate for political purposes or yung differences. Na in the first place, karapatan naman natin lahat ng magsalita, to give our grievances. And tapos, talagang inapin nila and they didn't do it for 1 day, they did it for 16 days. So talagang nakakadurog ho ng puso. I could not imagine anong klaseng, bakit talaga ginawa yun sa isang religious compound, di ba? Alam mo, naiintindihan ko si Greco kasi palagay ko, nasubaybayan niya yung KOJ siege since from day 1 to day 16. Well, actually, as Secretary Greco, ang KOJ siege, actually, it started November last year. November pa lang po last year, sir, nagsimula na po itong panggigipit sa KOJC. And imagine, halos mag-iisang taon na, talaga namang nagkaroon lang ng suguran nitong mga nakaraang buwan.
Oh, pero matagal na silang aligaga. So imagine, ginawa ito sa kanilang simbahan. Mapapansin mo si Greco Bellica, medyo di na siya masyado makapagsalita. Parang he's lost for words. Kasi nga, mahirap talagang ipaliwanag kung anong klaseng kahayupan, kademonyuhan yung ginawa rito. Wala, sabi nga nila walang makakagawa nito, diablo lang. Diablo lang talaga ang kayang gumawa nito sa isang simbahan. Nung World War II nga Nung World War II, walang kahit sino mang mga Nazi, yung mga Nazi na bumomba sa any simbahan, whether it's Catholic, Christian, or Muslim, talagang iniiwan nila yung mga simbahan. Kaya kung makikita ninyo doon sa mga war movies, yung mga war movies, pag nakita nyo yung simbahan, yun lang yung bukas. Yun lang yung yun lang yung nakatayo at buo pa yung mga mga kampana nila, kasi talagang hindi mo dinidesecrate yung bahay panampalatayaan. Kaya kung makikita mo si Greco Bellica bilang isang tagapangaral din ng salita ng Diyos, he's lost for words. Mahirap talagang ipaliwanag yung nararamdaman mo kasi sagad hindi ito yung mga pangyayari sa buhay ng isang tao na hindi mo talaga ma-explain bakit nangyari. Na minsan iisipin mo or gusto mong maging objective, pero wala talaga gawaing satanas talaga ito Walang awa, walang takot man lang sa Diyos. Samantala, nagpaabot din ng dalawa ng mensahe para sa mga miyembro at misyonaryo ng KOJC, maging ang mga taga-suporta nito. Masabi natin sa ating mga miyembro sa KOJC, for the longest time, nagpapasalamat tayo sa inyo. Kayo ang isang grupo sa Pilipinas, maliban sa Armed Forces, maliban sa PNP, kayo ang isa sa malaking grupo na naninindigan laban sa New People's Army. Totoo yan. Yes, and lagi nating sinasabi, isa ito sa malaking naitulong ng KOJC, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Pilipinas. Gumastos sila ng bilyon para lang sa yung laban kasama ang bayan. Gumastos sila ng bilyon para makatulong yung laban kasama ng bayan sa AFP, sa PNP at sa mga local government units para mapasuko itong mga NPA at yung iba mga matay. Dahil problema talaga ng bayan natin yan Walang presidente sa Pilipinas ang nakapagpahina sa NPA. Pero dahil sa tulong ng KOJC, dahil sa political will ni PRRD at dahil sa tulong ng militar at ng pulis, yun dati talaga namang naubos ang mga ito. Ganito kalaki yung naitulong ng simbahang ito sa bayan natin na hindi nila pinapangalandakan, na hindi nila isinusumbat, na hindi nila sinasabi sa inyo tahimik lang silang tumutulong. Tapos meron pa silang media outlet na nagbabalita ng tama, ng totoo. Lahat ng hindi binabalita ng mainstream media dahil kakampi na sila ng pamahalaan, binabalita ng SMNI at naging kapalit yung kanilang prangkisa dahil binigyan nila ng plataforma, binigyan nila ng platform si PRRD para makapanermon at makapagsalita tungkol sa mga hindi nagaganap na maganda sa bayan natin. So malaki ang naitulong ng KOJC. Hindi lang basta naulanan, hindi lang basta nainitan, hindi lang sila basta ganun, namatayan pa sila. At talaga naman hanggang huli, tumayo sila sa kanilang paninindigan na pagsunod sa batas. Tapos yung iba dyan, nainitan lang, namasahe lang, naulanan lang, nagsalita lang sa stage isang beses yata. Tangina, parang may utang na loob na yung KOJC sa kanilang pagkalaki-laki.
Diba? Yun yung sinasabi natin. So galing mismo sa dating ano ba tawag kay Cardema? Basta dating pinuno ng National Youth Council, NWC. Na napakalaki ng naitulong ng KOJC. Kaya hindi talaga nila deserve itong mga tinatamasa nilang kahayupan. Hindi talaga nila deserve. Kaya sa totoo lang, masakit man sa kalooban, kailangan talaga nilang, alam mo yun, kailangan muna nila magpahinga dahil sobrang laki Sobrang laki talaga ng kanilang ininvest for this country. And look what our country did to them. Binitray sila akala siguro ng KOJC ang kalaban nila NPA. Akala ng KOJC ang kalaban nila yung mga masasamang loob. Iba pala. It turned out na ang kalaban pala nila is the same government na tinutulungan nila, the same flag na tinutulungan nila. Yun pa ang kanilang naging kalaban at hindi lang nila naging kalaban. Binalasubas, binaboy at talagang niyurakan sila. Yan ang kaya yan ang dapat intindihin ng mga nagtatanong bakit iniwan na ng KOJC ang maisog, iniwan na ng KOJC ang Pilipinas, no? They are just attending to yung mga importanteng matters din sa kanila. So you just have to understand, masyado na silang maraming naitulong, and I guess it's fair enough for them to at least take a little rest para naman pagalingin nila yung kanilang mga sugat, hindi yung yan. Kayo na nga yung nangandidato, kayo na nga yung nambudol sa tao para iboto yung nanalo ngayon, tapos kayo pa yung mga demanding. Ang kakapal na mukha nyo! Kayo ang kasama ng gobyerno sa paglaban sa NPA. Kayo lang ang nakaintindi sa problema sa damdamin ng mga pulis at sundalo at mga Pilipino na napatayan ng NPA. Mga kasamahan ay napatayan. Kinover nyo sa SMNI, walang bayad. Kinover nyo lahat ng operation ng AFP at PNP. Kinover nyo sa SMNI, walang bayad. Kinover nyo sa AFP, walang bayad. Kasi yung iba, pera ng gobyerno, kinakamkam nila. Pero itong mga taga-SMNI, KOJC, pera nila, isinishare nila sa Pilipinas. Tapos may gana pa kayong magalit, mga kupal. Para ipakita ang pagsugpo natin sa NPA. Ang masabi ko sa inyo, sinabi lang ni Pastor Kibuloy, tatag lang. Tatag lang. Basta nagsasalita tayo, basta nagsasama-sama tayo, basta pinapakita natin yung ating damdamin para sa ating bansa, mananalo tayo. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Maraming salamat po. To our KOJC, brothers and sisters, mga kaibigan, ako po ay nakikidalamhati sa inyo. Naririto ako to show my support and to see really what happened and assess what we can do na hindi na maulit ito sa kahit na sinong Pilipino. Alam nyo, ang KOJC, hindi sila mayabang hindi sila bragi. Wala sa kanilang halaga yung mga bagay na isinishare nila sa atin, whether it's in the billions, millions. Wala silang pakialam doon kasi nga ang sa kanila is pag tumulong ka kailangan walang value. Kailangan pag tumulong ka ibigay mo lahat, ganun yun. Kaya nga siguro nandito kami, kaya nga siguro nagtagpo ang landas namin ng KOJC because kami yung mayabang. Banateros yung mayabang, kami na yung magyayabang ng lahat ng mga naitulong ng KOJC sa bayan natin. Lian Orsine, Boss Dada, nakakadismaya talaga ang administrasyon ngayon. Kinakawawa ang sariling mamamayan. Murahin mo sila ng bonggang-bongga, boss, para makabawi man lang tayo at ang KOJC. Oo.
Murahin natin, kulamin natin lahat. Gawin na natin, isumpa natin. Malay mo naman, huling tulog na nila yan. Diba? So, ganun yun. Kami na ang magsasabi sa inyo kung ano yung mga value ng pagtulong ng KOJC sa bansang Pilipinas. Alam mo, yun ang isa sa mga magagandang bagay na talagang natutunan ko sa KOJC, humility. Nuknukan pa naman ako ng yabang na tao. Oo, pero nung nakita ko sila, grabe ang pagiging humble nila. Humility, yun talaga yun. Wala silang kayabang-yabang sa mga katawan nila. Mantakin mo. Kahit na binalahura sila sa kanilang compound ng 16 days, paglabas ng mga pulis, niyayakap pa nila, pinasasalamatan pa nila. Ganyan sila kababait. Kayo hindi nyo kaya yun. Ako hindi ko nga kaya yun eh. Sigurado ko kayo hindi nyo rin kaya yun. Oh, yan yung yung talagang separating factor between us and them. Talagang kung iisipin mo, sasabihin mo, naku po, kulto talaga yan. Hindi. Hindi sila kulto, tanga lang tayo. Ako na nagsasabi, tayo ang may mali. Tayo ang may mali dahil masyado tayong materialistic, dahil masyado tayong judgmental. Ang tinanggal po ng KOJC members at ng mga workers yung salitang kayabangan at yung value ng material na bagay sa kanilang mga puso at isip. Kaya wala silang malisya. Salamat ako sa tibay ng inyong loob na ipinakita, sa katapatan na ipinakita nyo sa inyong pananampalataya, sa katapatan pinakita nyo hindi lamang kay pastor, pero pati sa inyong organisasyon, simbahan at reliyon. You make us proud. Pinakita nyo ang tapang at lakas ng loob na at hinahon at the same time na kinakailangan ng ating bansa para hindi pagwagian ng mga tao at mga grupo na gustong mag-abuso. Kumbaga, you took the punishment for the entire Philippines. Hindi naman, kaya nga na sinabi ko, hindi naman kayo. Yes, totoo yun. No? Kasi what happened to KOJC is happening in the country. Hindi lang sa physical na sense. Nangyari lang sa KOJC in a physical sense na pagkubgob ng mga kapulisan sa kanila at yung mga paglabag sa kanilang karapatang pantao. Pero kung titingnan mo, the same government is doing that to the whole Philippines, to the whole country. By what? Oo, yung hindi kayo i-prioritize, yung kahit hirap na tayo, mga Pilipino, wala silang paki. Concert dito, concert dyan, birthday bash dito, ganyan. Alis dito, pasyal dyan. Nakaw dito, nakaw dyan, bili ng mamahaling relos, bili ng mamahaling sasakyan. Ganun ang ginagawa ng bayan natin. So, by means of doing those, ang Pilipino, kinakawawa nila. Na dapat yung mga pera ng taong bayan, tinatamasa ng taong bayan, bumabalik sa taong bayan bilang serbisyo, hindi. Hindi. Anong ginagawa nila? Trial by publicity dito, chismis dyan. Umpisa pa lang ng serbisyo, pag upo sa kanilang mga opisina, puta, yung susunod na eleksyon na kagad yung inisip, siraan na kagad si ganito, siraan na si ganyan. Sobra yun. Kaya nga, yung nangyari dito sa KOJC, ganun ang nangyari sa Pilipinas at nangyayari sa Pilipinas at mangyayari sa Pilipinas kung hindi tayo magsasalita. Kung hindi tayo lalaban in the sense na ipakita natin yung ating galit, gamitin natin yung ating boses. Oo, hindi lang sa pagsigaw, hindi lang sa pagrarally, gamitin natin ng social media. Gamitin natin ng ating mga Facebook, TikTok, lahat-lahat. Ipakita natin kung gaano tayo kadismayado, baka sakali kabahan sila pagdating ng eleksyon dahil puta sigurado hindi sila mananalo sa dami ng kabulastugan nila. Politiko supporter lang kayo ng isang politiko na naniniwala kayo tama ang ginagawa, pero kayo ang tinira dahil kayo yung supporter, kayo may media outfit, kayo ang maunlad.
Pero kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong sakripisyo at nananalangin na ang Panginoon Diyos ang magbibigay parusa sa mga adganti. Nakita nyo pa paano mag-isip yung matatalinong tao? Ganyan mag-isip yung matatalinong tao, yung may malawak na pangunawa. Oo, kami ay nagpapasalamat sa inyong sakripisyo sa pagsama nyo sa amin sa laban. Bagamat kayo ay gusto munang magpahinga at gusto munang gamutin ang inyong mga sugat at labanan nyo ang depression, yung anxiety, yung mga panic attacks, huwag kayong mag-alala, hindi namin bibiguin ang KOJC. Yung sinimulan natin, itutuloy-tuloy namin. Huwag kayong mag-alala. At pag nanalo tayo, KOJC, para sa inyo to. Di ba dapat ganun? Dapat ganun. Hindi yung, sa laban nyo, kasama nyo kami. Sa laban namin, kami-kami lang. Tapos yung mga banat nila. So paano yung pagod namin? Naarawan kami, naulanan kami. Pumunta kami dun sa rally nyo sa Liwasan. So paano na yun? Ganun yung mga tangang tao. Pero yung mga nakakaunawang tao, yung mga matatalinong tao, ganito mag-isip. Salamat sa sakripisyo ninyo. Dahil yung laban nyo dito, laban yun ng Pilipino. Laban yun ng Pilipinas. Laban yun laban sa mga maling ginagawa ng ating mga nasa kapangyarihan. At huwag kayong mag-alala. Itutuloy namin yung laban. Oo, itutuloy namin yung laban para sa inyo. Dinagdagan nyo lang lalo yung aming pagpupuyos at yung alab ng aming damdamin para mas lalong mahalin itong ating bayan. Ganun. So, asahan po ninyo na sa abot ng aking makakaya, dadalhin mo natin to sa katarungan. Hindi man ngayon, dahil wala tayo sa kapangyarihan, pero ang katarungan ng Diyos ay hindi nila matatakasan. So, sabi nga ni Pastor, tatag lang, huwag susuko, sama-sama tayo, dahil matatapusin po ito. Tatapusin ang termino nila. At ang kaparusahan ng Panginoon Diyos sa mga mali nilang ginawa ay sigurado natin na ibibigay sa kanila. Salamat po sa inyong sakripisyo. Yun, ganun. Salamat po sa inyong sakripisyo. Buti pa yung matatalino. Oo. Ganun lang. Di ba? Maraming salamat din, Greco Bellica, dahil napakatalino mo at naiintindihan mo kung ano yung mga nangyayari. Yung iba kasi talak lang ng talak. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.